Sa isang madilim na gabi sa Paris, nakaupo ako sa aking maliit na apartment. Hawak ang isang basong alak na halos walang laman. Ang mga luha ay walang tigil na tumutulo sa aking pisngi. Bakit ganito ang buhay ko? Bulong ko sa sarili. Ako si Marie Leclerc. Isang dating matagumpay na pageant scout sa Europa. Ngunit ngayon, lahat ay gumuho. Ang aking asawa ay umalis. Iniwan ako sa gitna ng isang iskandalo sa trabaho. Isang beauty contest na inakusahan ng pandaraya. At ako ang naging scapegoat. Nawala ang lahat ang aking karera. Ang aking tiwala sa sarili. Ang aking mundo ng glamour at ilaw. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, dumating ang email mula sa opisina. Marie, ikaw ay ipapadala sa Pilipinas upang maghanap ng bagong talento para sa international pageant. Pilipinas? Isang bansa na sa isip ko ay puno ng kaguluhan, kahirapan, at walang kaayusan. Ano ba to? Isang parusa. Tanong ko sa sarili. Habang iniisip ang mga balita tungkol sa traffic, baha, at mga lugar na tila walang kaunlaran. Bakit ako pa? Ano ang mangyayari sa akin doon? Ang tanong na iyon ay nanatili sa aking isipan. Tulad ng isang misteryo na hindi ko pa naiintindihan. Ngunit sa huli, wala akong choice. Kailangan kong pumunta upang takasan ang aking sakit dito sa France. Little did know. Ito ang simula ng isang bagay na magpapabago sa lahat. Kumusta po sa inyong lahat? Ako si Marie Leclerc. Isang French pageant scout mula sa Paris. Ngayon, gusto kong ikwento sa inyo ang isang paglalakbay na ganap na nagbago ng aking buhay. Ito ay kwento kung paano ang Pilipinas, ang bansang inakala kong puno ng kaguluhan at kakulangan, ay nagwasak sa lahat ng aking maling paniniwala. Mula sa aking pagkadismaya at pagkiling, hanggang sa pagkamangha at pagsamba sa inyong kultura at mga tao. Isang kwento ng pagbabago, kung saan ang isang dayuhan tulad ko ay natutong makita ang Pilipinas bilang ang pinakadakilang bansa sa buong mundo. Bago ako pumunta sa Pilipinas, ang aking buhay sa France ay parang isang magandang panaginip na biglang naging bangungot. Ako ay lumaki sa isang pamilyang mayaman sa Paris, kung saan ang lahat ay tungkol sa elegance, fashion, at mga grand events. Bilang isang pageant scout, ako ay naglakbay sa maraming bansa sa Europa, France, Italy, Spain kung saan ang mga beauty contests ay puno ng luho. Mga korona na gawa sa totoong diamante. Mga stage na may high-tech lights. At mga kandidata na parang mga diyosa mula sa magazines. Ngunit sa likod ng lahat iyan, ang aking personal na buhay ay gumuho. Ang aking asawa, si Pierre, ay nagliwanag sa iba. Isang gabi, umuwi ako at nakita ko ang kanyang mga gamit na wala na. Marie, it's over. Sabi niya sa isang simpleng text. Parang isang suntok sa dibdib. Pagkatapos noon, ang iskandalo sa trabaho. Isang kliyente na inakusahan akong nagmanipula ng scores para sa isang kandidata. Hindi iyon totoo. Ngunit ang media ay nag-enjoy sa kwento. Nawala ang aking trabaho. Ang aking mga kaibigan ay lumayo. At ako ay naiwan sa kawalan. Araw-araw, iniisip ko, bakit ako? Ano ang mali sa akin? Ang France, na inakala kong perpekto, ay biglang naging malamig at walang awa. Walang tunay na suporta mula sa komunidad. Lahat ay para sa sarili. Sa gitna ng aking depresyon, dumating ang offer mula sa aking dating boss. Marie, we need you in the Philippines. Hanapin mo ang susunod na Miss Universe candidate. It's a fresh start. Fresh start? Sa isip ko, ito ay isang demotion. Pilipinas?
Batay sa mga nababasa ko sa news at naririnig mula sa mga kaibigan. Ito ay isang lugar ng kahirapan, traffic na walang katapusan, at mga natural disasters tulad ng bagyo at lindol. Underdeveloped, sabi ng isa kong kaibigan. Chaotic and unsafe, sabi naman ng isa pa. Inakala ko na ang mga tao doon ay laging nagmamadali. Walang disiplina. At ang mga events tulad ng beauty pageants ay mura at walang class. Paano ako makakahanap ng talento sa ganoong lugar? Ngunit wala akong choice. Kailangan kong tanggapin upang mabayaran ang aking bills at takasan ang aking sakit sa Paris. Kaya, nag-empake ako ng mga damit, ang aking notebook para sa scouting, at isang malaking dose ng pagkiling. It will be quick. Sabi ko sa sarili. Hanapin ang ilang magaganda. Tapos uwi na. Hindi ko alam na ito ang simula ng aking tunay na pagbabago. Ang paglipad patungong Manila ay parang walang katapusan. 11 oras sa eroplano. Puno ng turbulence na nagpaalala sa akin ng aking emosyonal na estado. Habang lumalapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, nakita ko mula sa bintana ang lungsod na puno ng gusali. Ngunit may halo ng smog at kaguluhan. Ito na ba? Tanong ko sa sarili. Paglabas ko sa airport, ang init ay sumalubong sa akin tulad ng isang yakap na hindi ko inaasahan. Ang hangin ay mainit at malagkit. Hindi tulad ng malamig na simoy sa Paris. Sumakay ako sa taxi. At doon nagsimula ang aking unang impresyon. Ang driver. Isang matandang lalaki na may ngiti na parang laging handa. Ay nagtanong. Ma'am. First time in Philippines. Sabi ko. Yes. At siya ay nagkwento tungkol sa kanyang pamilya. Habang nagdadrive sa gitna ng matinding traffic. Mga kotse at jeepney sa lahat ng direksyon. Parang isang sayaw na walang tsoryo. Chaotic. Isip ko. Bakit walang order? Ang mga billboard ay puno ng ads para sa local products. At ang mga tao sa kalsada ay naglalakad na parang walang problema sa init. Sa hotel ko sa Makati. Isang modernong lugar. Medyo nag-relax ako. Ngunit sa gabi, nang lumabas ako upang maghanap ng pagkain, nakita ko ang mga street vendors na nagbebenta ng isaw at Adidas mga pagkaing hindi ko alam. Unsafe ba ito? Tanong ko sa sarili. Habang iniwasan ko ang mga ito at bumalik sa hotel para sa room service. Kinabukasan, nagsimula ang aking misyon. Ang aking target ay maghanap ng mga potensyal na kandidata sa mga local pageants. Ngunit sa halip na pumunta sa malalaking events, ang aking itinerary ay nagdala sa akin sa isang maliit na barangay sa Manila. Tinatawag na Barangay Santo Niño. Ito ay isang tipikal na komunidad. Sabi ng aking guide. Habang naglalakad ako sa makipot na mga eskinita, nakita ko ang mga bahay na gawa sa semento at yari sa kahoy. Mga bata na naglalaro sa kalye. At mga nanay na naglalaba sa labas. This is not Paris. Isip ko. Na may halong pagkadismaya. Ang aking unang appointment ay sa isang local organizer. Ngunit habang papunta ako, nakita ko ang isang poster para sa Miss Barangay Santo Niño. Isang maliit na beauty contest sa barangay hall. Out of curiosity, pumunta ako. Ang venue ay simple, isang covered court na may temporary stage na gawa sa bamboo at plastic chairs. Ang mga kandidata ay nag-ensayo. Suot ang mga simpleng gowns na tila gawa sa local fabrics. At ang korona, plastic na may fake jewels. Tumawa ako sa loob-loob. Sirko ba to? Bulong ko. Habang iniisip na ito ay isang joke kumpara sa mga grand pageant sa France. Ngunit doon nagsimula ang maliit na mga sorpresa. Ang mga tao sa paligid ay masaya. Nagbibigay ng suporta sa isa't isa. Isang matandang lalaki. Si Lolo Ramon.
ay lumapit sa akin at nag-offer ng tubig. Welcome. Ma'am. Enjoy the show. Sabi niya na may tunay na ngiti. Hindi tulad sa Paris, kung saan ang mga tao ay madalas na aloof. Ito ay unang buto ng pagdududa sa aking paniniwala. Habang nagpapatuloy ang araw, nakilala ko si Ana Reyes, ang organizer ng event. Siya ay isang guro sa local school. Mga 30 anyos. At puno ng enerhiya. Ma'am Marie. Salamat sa pagpunta. Dito sa barangay namin. Ang Miss Barangay ay hindi lang tungkol sa beauty. Ito ay para sa community. Sabi niya. Inakala ko na ito ay isang excuse para sa simpleng setup. Ngunit habang nag-uusap kami, nagkwento siya tungkol sa bayanihan ang tradisyon ng pagtutulungan sa Pilipinas. Kapag may problema, lahat kami ay nagtutulungan. Walang iwanan. Ito ay kakaiba sa akin. Dahil sa France, ang mga problema ay madalas na individual. Naglakad kami sa barangay. At nakita ko ang mga residente na naglilinis ng kanal ng magkasama. Kahit umuulan. Bakit sila masaya sa ganito? Tanong ko kay Ana. Sabi niya. Kasi. Dito. Ang tunay na yaman ay ang mga tao. Ito ay unang culture shock. Sa halip na makita ang kahirapan, nagsimula akong makita ang warmth. Ngunit ang aking pagkiling ay matibay pa rin. It's still underdeveloped. Isip ko. Sa susunod na mga araw, nagpatuloy ang aking exploration. Pumunta ako sa isang local market sa barangay. Puno ng sariwang prutas tulad ng mangga at lanzones. Ang mga vendor ay nagbibigay ng sample ng libre, na may kwento tungkol sa kanilang pamilya. Taste this. Ma'am. From our farm. Sabi ng isa. Sa Paris, ang mga markets ay formal. Walang ganoong personal touch. Pagkatapos, sumali ako sa isang maliit na fiesta sa barangay. Ang mga tao ay naghahanda ng lechon, isang buong baboy na inihaw at adobo na mailasang hindi ko pa natitikman. This is better than French cuisine. Bulong ko. Na nagulat sa sarili. Ngunit ang pinakaunang shock ay nang makita ko ang mga bata na naglalaro sa kalye. Sa kabila ng traffic. Walang aksidente. Ang mga driver ay nagbibigay daan. Safe pala. Isip ko. Na nagsisimulang magduda sa aking prejudices. Gayunpaman, ang aking despair ay nanatili. Sa gabi. Sa hotel. Iniisip ko pa rin ang aking buhay sa France. Bakit ako dito? Ano ang point? Ngunit ang mga maliit na bagay na iyon ay nagsimulang magtanim ng buto ng pagbabago. Habang lumalalim ang aking stay, nagsimulang magkaroon ng maliit na conflicts. Isang araw, nawala ako sa barangay habang naghahanap ng potensyal na kandidata. Ang mga kalye ay parang maze. At ang aking phone ay walang signal. Panik ako. This is chaotic. Sigaw ko sa loob. Ngunit bigla, lumapit ang isang grupo ng mga residente. Ma'am, lost ka ba? Tara. Samahan kita. Sabi nila. Hindi ko inaasahan iyon. Sa Paris, ang mga strangers ay hindi basta tumutulong. Dinala nila ako pabalik sa barangay hall. At doon, nag-offer pa sila ng pagkain. Ito ay unang seed ng conflict sa aking beliefs. Bakit sila mabait? Sa kabila ng kanilang simpleng buhay, sila ay mas masaya kaysa sa akin. Nagkwento si Ana tungkol sa kanilang customs. Tulad ng pagdiriwang ng fiestas na nagpapakita ng harmony sa pagitan ng tradisyon at modernity. Dito, ang technology ay para sa lahat. Hindi lang sa mayayaman. Sabi niya, habang ipinapakita ang isang API para sa community alerts. Nagulat ako.
They have apps for that. Ito ay contradict sa aking idea na ang Pilipinas ay backward. Sa wakas, sa araw ng Miss Barangay, nagsimulang mag-build ang tension. Habang nanonood ako, ang setup ay talagang simple, walang fancy lights. Walang professional makeup artists. Ang mga kandidata ay ordinaryong babae, si Sofia. Isang estudyante ng medicine. Si Maria. Isang farmer. Walang glamour. Isip ko. Ngunit habang nagpapatuloy, nakita ko ang kanilang confidence. Hindi tulad sa France, kung saan ang focus ay sa physical beauty. Dito ay maihalong substance. Ito ay unang observation na nagpa-surprise sa akin. Ngunit ang tunay na simula ng pagbabago ay darating pa. Sa araw ng Miss Barangay Santo Niño, ang atmosphere ay puno ng excitement mula sa mga residente. Ang covered court ay puno ng tao, mga pamilya na may dalang pagkain. Mga bata na tumatakbo-takbo. At mga matatanda na nagkukwentuhan. Ako ay nakaupo sa likod. Obserbasyon lang. Habang iniisip na ito ay isang waste of time. Ang MC, isang lokal na ili, ay nag-announce ng opening number. Ang mga kandidata ay lumabas. Suot ang kanilang mga gowns na gawa sa recycled materials, isang touch na eco-friendly. Sabi ni Ana, "Dito, we promote sustainability." Paliwanag niya sa akin kanina. Ngunit sa aking mata, ito ay cheap. Sa France, ang mga gowns ay mula sa haute couture designers. Hindi mula sa sari-sari store fabrics. Tumawa ako ng mahina. Habang iniisip, ano ba to? Isang school play? Ang aking prejudice ay malakas pa rin. Na-rooted sa aking karanasan sa mga lavish events. Ngunit habang nagpapatuloy ang show, may maliit na bagay na nagpapaos sa akin. Ang audience ay hindi judgmental. Sila ay supportive. Nag-cheer para sa bawat kandidata ng pantay-pantay. Walang booing. Walang whispers ng criticism. Ito ay kakaiba sa competitive world ng European pageants, kung saan ang pressure ay sobrang taas na halos makasira ng mga kandidata. Habang naglalakad ang mga kandidata sa stage, nakilala ko sila ng mas malapitan sa pamamagitan ng program. Si Sofia, ang estudyante ng medicine, ay mula sa isang simpleng pamilya ng mga mangingisda. Siya ay nag-aaral sa isang public university sa Manila. At ang kanyang dream ay maging doktor para sa barangay. Si Maria, ang farmer, ay nag-aalaga ng kanilang maliit na bukid sa labas ng lungsod. Habang nag-volunteer sa community programs. Ang iba pa ay mga guro, nurses, at estudyante, hindi mga professional models. Bakit sila sumasali? Tanong ko kay Ana, na nakaupo sa tabi ko. Sabi niya, kasi, dito sa Pilipinas, ang beauty pageant ay hindi lang para sa fame. Ito ay platform para sa advocacy. Para makatulong sa komunidad. Advocacy. Sa isip ko, ang pageant sa France ay tungkol sa sponsorships at endorsements. Hindi tungkol sa real change. Ngunit ito ay nagtanim ng unang seed ng curiosity. Habang nanonood, nakita ko ang kanilang poise hindi forced, kundi natural. Tulad ng isang sayaw na tinatawag na tinikling, na ipinakita nila sa talent portion. Ang tinikling ay isang traditional Filipino dance na may bamboo poles. At ang kanilang grace ay nagpamangha sa akin ng bahagya. How do they do that without tripping? Bulong ko. Ito ay unang hint ng cultural richness na hindi ko inaasahan. Sa gitna ng event, may isang moment na nagpa-reinforce sa aking disappointment. Ang lighting ay simple. Mula sa mga disc bulbs na nakasabit lang. At ang sound system ay may occasional static. Underdeveloped talaga. Isip ko. Habang ini-compare sa mga high-tech setup sa Paris.
Ngunit pagkatapos, nang magsimula ang swimsuit portion, ang mga kandidata ay naglakad ng may confidence. Hindi para sa sexual appeal, kundi para ipakita ang kanilang health at vitality. Walang catcalls mula sa audience. Sa halip, applause at words of encouragement. Ito ay contrast sa kung ano ang nakikita ko sa Western pageants, kung saan ang focus ay madalas sa body image na unrealistic. Dito, parang celebration ng real women. Habang nagpapatuloy, nakita ko si Lolo Ramon na nagbibigay ng advice sa isang kandidata backstage. Anak, remember, it's not about winning. It's about representing our values. Sabi niya, values? Ano ang values na iyan? Sa aking mundo, ang values ay tungkol sa success at money. Ngunit dito, parang mas malalim. Habang lumilipas ang oras, nagsimulang magkaroon ng maliit na interactions na nagpa-challenge sa aking views. Pagkatapos ng isang segment, lumapit sa akin ang isang kandidata. Si Sophia. Ma'am, you're from France? Wow! That's amazing. Ano po ang advice niyo sa amin? Tanong niya ng may respeto. Nagulat ako. Sa France, ang mga scouts ay treated like gods. Pero hindi sila approachable. Dito, parang equal kami. Nagbigay ako ng simpleng tip tungkol sa posture. At siya ay nagpasalamat ng todo. Salamat po. Ma'am. It means a lot. Ito ay unang touch ng pakikipagkapwa ang konsepto na ipinaliwanag ni Ana, na nangangahulugan ng treating others as fellow humans. Sa aking buhay sa Paris, wala akong ganoon. Lahat ay transactional. Pagkatapos, sa break, nag-share sila ng merienda kakanin tulad ng bibingka at puto. Tears eye this. Ma'am, sabi ni Maria, habang iniabot ang isang plato. Ang lasa ay sweet at comforting. Hindi tulad ng mga fancy pastries sa France na madalas ay overpriced. Ito ay nagpa-feel sa akin ng warmth. Ngunit ang aking prejudice ay nanatili. It's nice. But still, this is not professional. Isip ko. Sa hapon na iyon, habang naghahanda para sa evening gown portion, may isang incident na nagpa-highlight sa unang signs of conflict. Biglang umulan ng malakas tipikal sa Pilipinas. Sabi nila, ang court ay natakpan. Ngunit ang ilang parts ay nabasa. Sa halip na magpanik o cancel, ang mga residente ay nagbayanihan. Lahat ay tumulong, mga lalaki na naglagay ng tarps, mga babae na nagpunas ng stage. Kahit ang mga kandidata ay sumali. Tara! Tulungan tayo! Sigaw ni Ana. Nagulat ako. Sa France, kung may ganitong problema, maghihintay kami ng professionals. At posibleng i-cancel. Dito, walang reklamo. Lahat ay masaya pa rin. Ito ay unang major surprise. How can they be so resilient? Tanong ko sa sarili. Habang nanonood, nagsimulang magduda ako sa aking idea na ang Pilipinas ay chaotic. Sa halip, ito ay organized sa sarili nitong paraan through community spirit. Ngunit ang aking despair mula sa personal life ay nagpa-hold back sa akin. Iniisip ko pa rin ang aking divorce. Ang aking failure. Ano ang ginagawa ko dito? Bulong ko. Pagkatapos ng ulan, nagpatuloy ang show ng walang delay. Ang evening gowns ay simple ngunit elegant. Inspired sa traditional Filipino attire tulad ng barot saya, na may modern twists. Ang mga kulay ay vibrant pula, dilaw, berde na nagre-represent ng Philippine flag. Habang naglalakad sila, ang audience ay nagbigay ng standing ovation para sa bawat isa.
Ito ay hindi competition. Parang family gathering. Nakita ko si Lolo Ramon na nagkwento sa akin tungkol sa history ng barangay. Dati, ito ay isang maliit na fishing village. Ngayon, with our unity, we have schools, clinics, and even solar panels for electricity. Solar panels? Nagulat ako. Inakala ko na ang mga barangay ay backward. Ngunit dito, may sustainable tech na integrated sa daily life. Better than some parts of France. Bulong ko, na nagpa-guilt sa akin. Ito ay unang crack sa aking prejudice. Habang papalapit sa question and answer portion, nagsimulang mag-build ang tension sa loob ko. Ito ang part na inakala kong magiging joke, mga sagot na generic tulad ng T-World Peace. Ngunit bago yun, may talent showcase. Si Sofia ay nag-perform ng isang spoken word poetry tungkol sa environmental issues sa barangay. Habang si Maria ay nag-demonstrate ng organic farming techniques. Ito ay hindi singing o dancing lang. Ito ay educational. This is different. Isip ko. Ang audience ay attentive. Nodding in agreement. Dito nagsimulang mag-sink in ang idea na ang Pilipinas ay hindi underdeveloped. Ito ay rich sa wisdom at practicality. Ngunit ang tunay na shock ay darating pa sa susunod na parts. Sa ngayon, ang mga maliit na observations na ito ay nagpa-plant ng seeds of doubt sa aking maling beliefs. Sa pagtatapos ng araw na iyon, habang umuuwi ako sa hotel, iniisip ko ang lahat. Ang barangay ay hindi perpekto sa mata ng isang European. Ngunit may something magical. Ang mga tao ay hindi rich sa pera. Ngunit rich sa heart. Ito ay contrast sa aking buhay sa Paris, kung saan ang lahat ay material. Ngunit ang aking journey ay nagsisimula pa lang. Ang mga unang surprises ay nagpa-question sa akin, baka mali ako. Ngunit ang pride ko ay matibay pa rin. Little did know. Ang susunod na mga araw ay magdadala ng mas malalaking revelations. Habang nagpapatuloy ang aking stay sa Barangay Santo Niño, nagsimulang mag-unfold ang mas maraming layers ng kultura. Isang umaga, sumali ako sa isang community clean-up drive. Lahat ay maaga pa lang ay nandoon mula sa mga bata hanggang matatanda. Bayanihan ito. Sabi ni Ana. Naglinis kami ng mga kanal at parke. At pagkatapos, nag-share ng breakfast. Ang pagkain ay simple pandesal with palaman. Pero ang kwentuhan ay heartfelt. Nag-share ako ng kaunti tungkol sa aking buhay sa France. At sila ay nakikinig ng walang judgment. Ma'am, everyone has struggles. Dito, we lift each other up. Sabi ni Sofia. Ito ay unang time na nakaramdam ako ng belonging sa matagal na panahon. Sa France, ang aking friends ay nawala pagkatapos ng skandal. Dito, parang instant family. Ngunit may moments pa rin ng internal conflict. Isang gabi, nang mag-isa ako sa hotel, naisip ko ang aking ex-husband. Bakit ako dito? Sa gitna ng nowhere. Ang loneliness ay bumalik. Ngunit kinabukasan, inimbita ako ni Lolo Ramon sa kanyang bahay para sa hapunan. Ang kanyang pamilya ay nagluto ng kinilaw fresh fish with vinegar at sinigang. Ang lasa ay explosive. Better than any Michelin star meal. Habang nagkukwentuhan, nag-share siya ng stories tungkol sa Philippine history. Tulad ng People Power Revolution, na nagpakita ng lakas ng tao. We are resilient. Ma'am, that's our strength. Ito ay nagpa-think sa akin, sa France. We have revolutions too. But not with the same spirit of non-violence and unity. Ito ay unang awakening. Sa wakas, habang papalapit ang climax ng aking kwento, ang mga unang seeds ng change ay nagsimulang tumubo. Ang Pilipinas,
na inakala kong lesser, ay nagsisimulang ipakita ang kanyang superiority sa maraming ways sa humanity, sa culture, sa simple joys. Ngunit ang tunay na transformation ay darating pa. Sa pagpapatuloy ng aking pananatili sa Barangay Santo Niño, nagsimulang maging mas malalim ang aking pakikipag-ugnayan sa mga tao doon. Matapos ang unang araw ng Miss Barangay, kung saan ako ay nagulat sa kanilang resilience sa gitna ng ulan, nagdesisyon akong bumalik kinabukasan upang obserbahan pa. Ito ay bahagi ng aking trabaho, sabi ko sa sarili. Ngunit sa totoo lang, may maliit na curiosity na lumalaki sa loob ko. Si Ana ay nag-invite sa akin na sumali sa rehearsal para sa final segments. Ma'am Marie, baka makatulong ang iyong expertise mula sa France. Sabi niya nang may ngiti. Sa una, nagdalawang isip ako. Bakit ako mag-aaksaya ng oras sa isang local event na tila amateur? Ngunit pumayag ako. Iniisip na baka makahanap ako ng potensyal na talento para sa international pageant. Habang papunta sa barangay hall, nawala ako sa daan. Ang mga eskinita ay magkakahawig. Puno ng mga tindahan at bahay na may bukas na pinto. Walang malinaw na signs. At ang aking gig ay hindi gumagana dahil sa mahinang signal. Panik ako. Mon Dieu! Where am I? Bulong ko. Habang ang init ng araw ay nagpapahirap sa akin. Nakaramdam ako ng takot iniisip ang mga kwento tungkol sa crime sa Pilipinas na nabasa ko sa news. Walang tao sa paligid na mukhang makakatulong. At ang aking French accent ay maaaring maging barrier. Helpless ako. Parang isang bata na nawala sa isang malaking lungsod. Bigla, lumapit ang isang grupo ng mga kabataan na naglalaro ng basketball sa isang maliit na court. 8. Lost ka ba? Tara. Samahan kita. Sabi ng isa sa kanila. Isang binatilyo ng mga 15 anyos. Nagulat ako. Sa Paris, ang mga strangers ay hindi basta lumalapit. Baka iniisip nilang may ulterior motive. Ngunit dito, walang hesitation. Dinala nila ako pabalik sa hall. Habang nagkukwentuhan tungkol sa kanilang school at mga pangarap. Gusto kong maging engineer para makatulong sa barangay. Sabi ng isa. Ang kanilang innocence at kindness ay nagpa-calm sa akin. Pagdating namin, nagpasalamat ako ng todo. At binigyan pa sila ng maliit na tip mula sa aking wallet. Ngunit tumanggi sila. Hindi po kailangan. Bayanihan lang po. Ito ay unang major culture shock. Sa France, ang tulong ay madalas may kapalit. Dito, ito ay pure at walang condition. Ito ay nagpa-question sa akin, bakit ako laging nag-iisip ng negative? Ang incident na iyon ay nagsimulang maging inciting point ng aking internal conflict. Ang aking prejudice tungkol sa unsafe na Pilipinas ay nagsimulang mag-crack. Ngunit ang aking despair mula sa personal life ay nanatili. Nagpapahirap sa pagtanggap. Sa barangay hall, nakita ko ulit si Ana at ang mga kandidata. Sumali ako sa rehearsal. Nagbibigay ng tips tungkol sa walking at posture. Straighten your back. Like in Miss France. Sabi ko. Ngunit ang kanilang response ay nagpa-surprise sa akin. Sa halip na maging intimidated, sila ay nag-adapt ng mabilis. At nagdagdag pa ng kanilang sariling Filipino flair, isang graceful sway na inspired sa traditional dances tulad ng pandango. Ma'am, dito po. We blend beauty with culture. Sabi ni Sofia. Ito ay nagpa-develop ng relationship namin. Habang nag-uusap, nag-share siya tungkol sa kanyang buhay. Nag-aaral siya ng medicine habang nagvo-volunteer sa local clinic. Ang pageant na ito ay para makalikom ng funds para sa health programs. Paliwanag niya. Funds. Inakala ko na ito ay para sa personal prizes.
Ito ay unang discovery na ang mga events dito ay community-oriented. Hindi selfish tulad sa Europe. Naglakad kami sa barangay. At ipinakita niya ang isang small clinic na pinapatakbo ng volunteers. Dito, libre ang check-up para sa mahihirap. Sabi niya. Nagulat ako. Sa France, ang healthcare ay advanced. Ngunit may long waiting times at bureaucracy. Dito, kahit simple, ito ay accessible at puno ng compassion. Ito ay shock ampersand awe moment paano nila nagagawa ito sa limited resources. Ang kanilang professionalism at dedication ay superior. Habang lumalalim ang aking interactions, nagsimulang mag-reveal ang underlying conflict sa loob ko. Isang hapon, sumali ako sa isang community meeting tungkol sa waste management. Ang barangay captain ay nag-lead. At lahat ay nag-contribute ng ideas. Paano natin gagawing zero waste ang ating lugar? Tanong niya. Ang mga residente ay nag-suggest ng practical solutions. Tulad ng composting at recycling programs na gamit ang local materials. Nagulat ako sa kanilang knowledge hindi lang theoretical, kundi applied. Si Maria, ang farmer kandidata, ay nag-share tungkol sa organic methods na ginagamit niya sa bukid upang maiwasan ang pollution. Dito, we harmonize with nature. Sabi niya, ito ay contrast sa France, kung saan ang environmental policies ay top-down. Madalas ignored ng ordinary people. Dito, ito ay grassroots. At epektibo. Nagpa-question ito sa aking values, bakit sa Pilipinas, na inakala kong backward, ay mas advanced ang community involvement. Ang aking motivation para sa pagpunta na puro trabaho lang ay nagsimulang mag-shift. Baka may higit pa rito kaysa sa scouting. Sa susunod na araw, may isa pang shock. Nagkaroon ng maliit na emergency, isang matandang residente ay nagkolapse dahil sa init. Sa halip na maghintay ng ambulance na maaaring matagal dahil sa traffic, ang mga kapitbahay ay nag-organize agad. Ginamit nila ang Barangay's Emergency App, isang local developed tool na nag-a-alert sa volunteers. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang nurse mula sa clinic at nagbigay ng first aid. We're prepared. Sabi ni Lolo Ramon. Nagulat ako sa kanilang efficiency. Sa Paris, ang emergencies ay handled ng professionals. Ngunit may delays. Dito, ang community ay ang first responder. Ito ay nagpaawi sa akin ang kanilang technology at human touch ay blended perfectly. Superior sa anumang nakita ko. Habang nanonood, nakaramdam ako ng guilt. Bakit ako judgmental? Ang aking prejudice ay nagsisimulang mag-fade. Ngunit ang aking personal pain ay nagpa-hold back. Habang nagpapatuloy ang rehearsals, nag-develop pa ang relationships. Nag-invite si Ana sa akin sa kanyang bahay para sa merienda. Ang kanyang pamilya ay simple asawa at 2 anak, ngunit ang kanilang home ay puno ng warmth. Nagluto sila ng halo-halo. Isang dessert na may halo ng fruits, beans, at ice. This represents our culture, diverse but harmonious. Sabi niya. Habang kumakain, nagkwento ako tungkol sa aking divorce. Sa una, nahiya ako. Ngunit sila ay nakikinig ng walang judgment. Ma'am, pain makes us stronger. Dito sa Pilipinas, we have pakikipagkapwa, treating you like family. Sabi ni Ana. Ito ay emotional moment. Sa France, ang therapy ay formal. Dito, ito ay organic. Nagpa-question ito sa aking beliefs. Bakit ako laging alone sa aking problems? Ang aking motivation ay nagbabago mula sa escape patungo sa learning. May isa pang culture shock sa isang local festival na tinatawag na fiesta sa barangay. Ito ay para sa patron saint. Puno ng parades, music,
At shared food. Ang mga tao ay naghahanda ng lechon Cebu, isang roasted pig na crispy at juicy. Sumali ako. At nakita ang kanilang generosity, kahit mahirap. Nagbibigay sila ng food sa lahat. Kahit sa strangers tulad ko. Walang gutom dito. Sabi ng isa. Nagulat ako. Sa Europe, ang festivals ay commercialized. Dito, ito ay communal. Ito ay awe-inspiring, ang kanilang values ng sharing ay superior. Making Pilipinas a paradise of humanity. Habang papalapit ang final day ng pageant, ang conflict sa loob ko ay lumalalim. Nagsisimula akong mag-question sa aking life choices. Bakit ako laging focused sa glamour? Kung ang tunay na beauty ay nasa substance, ang aking stay ay nagiging mas meaningful. Ngunit ang prejudice ay nanatili pa rin sa ilang aspects. Sa wakas, sa huling rehearsal bago ang E, nagkaroon ng maliit na debate tungkol sa questions. Ang mga tanong ay hindi generic. Ito ay tungkol sa real issues tulad ng education at health. We prepare them for leadership. Sabi ni Ana. Ito ay nagpahint ng darating na twist. Ngunit sa ngayon, ito ay nagpa-build ng anticipation. Ang aking journey ay nagiging mas profound. Mula sa despair patungo sa slow enlightenment. Habang lumalalim ang aking pagtuklas sa Barangay Santo Niño, nagsimulang magkaroon ng mas maraming pagkakataon na nagpa-challenge sa aking mga paniniwala. Isang umaga, nagdesisyon akong sumama sa isang volunteer activity sa local school. Si Ana ay nag-invite sa akin. Sabihing, Ma'am Marie, sumali ka sa feeding program namin. Makikita mo kung paano kami nagkakaisa para sa mga bata. Sa una, nagdalawang isip ako. Bilang isang pageant scout, ang aking mundo ay tungkol sa beauty at glamour. Hindi sa charity works na tila ordinary. Ngunit pumayag ako. Iniisip na baka makahanap ako ng inspirasyon para sa aking report pabalik sa Paris. Pagdating sa school, nakita ko ang mga guro at magulang na naghahanda ng simpleng pagkain, arroz caldo at pandesal. Ang mga bata ay maayos na nakapila. Walang gulo. At bawat isa ay nagpapasalamat pagkatapos kumain. Salamat po. Sabi ng isang maliit na batang lalaki sa akin. Habang iniabot ko ang kanyang plato. Nagulat ako sa kanilang politeness. Sa France, ang mga school programs ay structured. Ngunit madalas walang personal touch. Dito, parang pamilya ang lahat. Ito ay unang shock ng araw ang kanilang education system. Kahit sa maliit na barangay, ay puno ng values tulad ng respeto at pasasalamat, na mas superior kaysa sa formal na sistema sa Europa. Habang nagpapatuloy ang activity, nagkwento si Sofia tungkol sa kanyang scholarship. Ma'am, dito sa Pilipinas, maraming programs para sa mahihirap na estudyante. Tulad ng conditional cash transfer mula sa gobyerno, na nag-encourage ng education. Nagulat ako. Inakala ko na ang Pilipinas ay walang maayos na social services. Ngunit ito ay epektibo at community-based. Nagpa-question ito sa aking prejudice, bakit sa France, na may advanced welfare, ay marami pa ring dropouts dahil sa bureaucracy. Habang nanonood ako ng mga bata na naglalaro pagkatapos, nakita ko ang kanilang joy sa simple things, isang laro ng tumbang preso o patintero. Walang gadgets. Ngunit puno ng laughter. Ito ay contrast sa mga bata sa Paris, na madalas buried sa screens. Nagpaaway sa akin ang kanilang simplicity at happiness. Na nagpa-think, baka ang tunay na progress ay hindi sa technology lang, kundi sa human connections. Sa hapon na iyon, may isa pang discovery. Sumama ako kay Maria sa kanyang maliit na farm sa labas ng barangay. Ito ay isang organic garden. Puno ng gulay tulad ng talong, kamatis, at kalabasa. Ma'am,
Dito kami gumagamit ng natural methods, walang chemicals. Sabi niya habang nagpapakita ng composting system. Nagulat ako sa kanilang knowledge sa sustainable farming. Sa France, ang organic farming ay trendy at expensive. Ngunit dito, ito ay everyday practice. Integrated sa kultura. Bayanihan sa farming, tumutulong kami sa isa't isa sa harvest. Dagdag niya. Habang naglalakad kami, nakita ko ang mga kapitbahay na nagbibigay ng tubig mula sa communal well, na may solar-powered pump. Modern tech para sa lahat. Sabi ni Maria. Ito ay shock ampersand awi ang Pilipinas. Na inakala kong laging behind, ay actually leading sa harmonious blend ng tradition at innovation. Nagpa-question ito sa aking values, bakit ako laging focused sa luxury? Kung ang tunay na richness ay nasa sustainability. Habang nagpapatuloy ang aking interactions, nagsimulang mag-deep ang relationships. Isang gabi, nag-invite si Lolo Ramon sa akin para sa isang kwentuhan session sa kanyang veranda. Naghahanda sila ng tsaa mula sa local herbs. At nagkwento siya tungkol sa Philippine folklore, mga kwento tungkol sa aswang, engkanto, at bayanihan spirits. Dito, ang aming beliefs ay nagpapalakas sa community. Sabi niya, nag-share ako tungkol sa French ethnic. Ngunit ang kanila ay mas vibrant at connected sa daily life. Pagkatapos, nag-play ng traditional music gamit ang kanyang gitara. At sumali ang mga kapitbahay. Ito ay impromptu karaoke, isang Filipino staple. Sumali ako. Kumanta ng Anak ni Freddie Aguilar. At nakaramdam ng release sa aking pent-up emotions mula sa divorce. Music heals here. Sabi ni Lolo. Ito ay emotional culture shock sa Paris. Ang entertainment ay formal concerts. Dito, ito ay spontaneous at inclusive. Superior sa fostering bonds. Ngunit hindi lahat ay smooth. May moments ng underlying conflict sa loob ko. Isang araw, habang naglalakad ako sa merkado, nakita ko ang hagling ang tawaran sa presyo. Inakala ko na ito ay chaotic. Ngunit si Ana ay nag-explain, ito ay art of negotiation. Ma'am, nagbubuo ito ng relationships. Nag-tree ako. At nag-enjoy. Ngunit bumalik ang aking despair nang mag-isa ako sa hotel. Iniisip ko ang aking failed marriage at career. Bakit ako dito? Ano ang point ng lahat? Ngunit kinabukasan, nang magkaroon ng maliit na flood dahil sa ulan, nakita ko ang barangay's response. Gamit ang kanilang API. Nag-alert sila sa lahat. At nagbayanihan sa sandbagging. Walang panic. Lahat ay calm at organized. Ito ay awe-inspiring ang kanilang disaster preparedness. Honjirai frequent typhoons ay mas epektibo kaysa sa French systems na madalas overwhelm. Habang papalapit ang final rehearsals para sa Miss Barangay, nagsimulang mag-reveal ang mas malalim na conflicts. Nagbibigay ako ng coaching sa mga kandidata. Ngunit ang kanilang questions ay nagpa-challenge sa akin. Ma'am, ano po ang tunay na beauty para sa inyo? Tanong ni Sophia. Sa France, sasabihin ko physical perfection. Ngunit dito, nakikita ko na it's inner strength. Nagpa-question ito sa aking motivations, dumating ako para sa trabaho. Ngunit ngayon, gusto ko nang matuto. Isa pang shock ay ang kanilang etikwete, ang paggamit ng tipo at opo sa elders, na nagpapakita ng deep respect. Sa Europe, it's casual. Dito, it's ingrained, making society more harmonious. Sa isa pang araw, sumali ako sa isang religious procession para sa Santo Niño, ang patron ng barangay. Ang mga tao ay naglalakad ng may kandila. Nagdadasal ng sama-sama. Kahit hindi ako religious, nakaramdam ako ng peace. Faith unites us.
Sabi ni Ana. Ito ay contrast sa secular France, kung saan ang religion ay private. Dito, ito ay communal, providing strength na superior sa individual coping. Nagpaaway sa akin ang kanilang spiritual resilience. Habang lumalalim ang aking stay, ang series ng culture shocks ay nagpapatuloy. Nakita ko ang street food culture balut, isaw, at fishballs na safe at delicious. Contrary sa aking fears, ang vendors ay hygienic, gamit ang gloves at masks. Better than some Parisian street food. Isip ko. Pagkatapos, sa isang community workshop tungkol sa entrepreneurship, nakita ko ang mga residente na nagpaplano ng small businesses gamit ang microfinance. Dito, everyone has a chance. Sabi ni Maria. Ito ay superior sa French startups na puno ng red tape. Sa wakas, bago ang climax, ang aking motivations ay nagbabago ng todo. Mula sa reluctance, patungo sa genuine interest, ang Pilipinas ay nagiging hindi lang destination, kundi teacher. Ngunit ang tunay na twist ay darating pa sa question and answer portion, kung saan lahat ay magbabago. Sa wakas, dumating ang araw ng grand finale ng Miss Barangay Santo Niño. Ang covered court ay puno ng tao, mga pamilya, kaibigan, at kapitbahay na nagdadala ng banderitas at pagkain. Ang hangin ay puno ng amoy ng adobo at bibingka. At ang musika mula sa local band ay nagpapasigla sa lahat. Ako ay nakaupo sa front row. Na-invite ni Ana bilang special guest. Sa loob ko, halo ang excitement at skepticism. Matapos ang mga araw ng observations at maliit na shocks, iniisip ko pa rin na ito ay hindi katumbas ng mga pageant sa France. Ano kaya ang mangyayari sa GE&? Baka generic answers lang tulad ng world peace. Bulong ko sa sarili. Ngunit ang aking puso ay nagsisimulang magbago. Ang mga interactions ko sa mga tao ay nagpaplant ng doubt sa aking prejudices. Habang naghahanda ang mga kandidata backstage, lumapit si Sofia sa akin. Ma'am Marie, salamat po sa coaching. Ito ay para sa barangay. Sabi niya nang may kislap sa mata. Nagulat ako sa kanyang dedication. Sa France, ang mga kandidata ay focused sa personal fame. Dito, ito ay para sa komunidad. Nagsimula ang show ng may opening prayer, isang tradisyonal na Filipino custom na nagpapakita ng faith. Ang MC ay nag-announce ng mga segments. At ang audience ay masigla. Habang naglalakad ang mga kandidata sa kanilang final gowns. Na-inspired sa Maria Clara style na may modern embroidery. Ang kanilang grace ay nagpamangha sa akin. Walang over-the-top drama. Puro authenticity. Pagkatapos, ang talent portion ay nag-highlight ng kanilang skill. Si Maria ay nag-demonstrate ng isang short workshop sa urban gardening. Habang si Sofia ay nag-perform ng isang monolog tungkol sa women's empowerment sa Pilipinas. Ito ay hindi showy. Ito ay educational at inspiring. Habang nanonood, nakaramdam ako ng unang surge ng emotion. This is real. Isip ko. Ngunit ang tunay na climax ay darating pa. Habang papalapit ang question and answer portion, ang tension ay nag-build sa loob ko. Ito ang part na madalas maging make or break sa pageants. Sa France, ang mga tanong ay tungkol sa global issues. Ngunit madalas ang sagot ay rehearsed at superficial. Dito, ang judges na binubuo ng barangay captain, local doctor, at teacher ay naghanda ng questions na rooted sa community problems. Ang unang kandidata ay tinanong, paano mo gagamitin ang iyong posisyon bilang Miss Barangay upang matugunan ang problema sa waste management sa ating lugar? Nagulat ako. Walang what is your dream for the world? Ito ay practical, local, at urgent.
Ang kandidata ay sumagot ng may confidence. Una po, magpopromote ako ng segregation sa bawat household. Gamit ang composting para sa organic waste. Makikipagtulungan ako sa barangay council upang mag-install ng recycling bins na may API para sa monitoring. Sa ganitong paraan, hindi lang malinis ang ating lugar, kundi makaka-generate pa ng income mula sa recycled materials. Ang audience ay nagpalakpakan ng malakas. Nagulat ako, ito ay hindi scripted. Ito ay well-thought-out solution na based sa real knowledge. Sunod-sunod ang mga tanong. Isa pang kandidata ay tinanong tungkol sa access sa clean water. Ano ang iyong plano upang matiyak na bawat pamilya ay maisapat na malinis na tubig? Sumagot siya, magpo-propose ako ng partnership sa local laws para sa rainwater harvesting systems. Tuturuan ko ang mga residente kung paano magmaintain ito. At gamitin ang barangay funds para sa initial installations. Ito ay sustainable at cost-effective. Lalo na sa panahon ng tagtuyo. Ang kanyang sagot ay puno ng data, binanggit niya ang statistics mula sa local surveys. Habang nakikinig, nagsimulang mag-init ang aking mata. Paano nila alam ito? Tanong ko sa sarili. Sa France, ang mga kandidata ay magsasabi ng vague promises. Dito, ito ay actionable plans na nagpapakita ng deep understanding ng community needs. Ito ay unang peak ng shock ampersand awi, ang kanilang intelligence ay hindi lang book smart. Ito ay street smart at compassionate. Superior sa anumang nakita ko sa international pageants. Pagkatapos, dumating ang turn ni Sofia. Ang tanong sa kanya, paano mo haharapin ang issue ng education inequality sa ating barangay? Lalo na para sa mga batang mahihirap. Sumagot siya ng may passion, bilang future doctor. Magpo-focus ako sa after-school programs na gamit ang volunteer tutors mula sa mga estudyante. Makikipag-coordinate ako sa DepEd para sa scholarships. At gamitin ang technology tulad ng free Wi-Fi hotspots para sa online learning. Hindi lang ito tungkol sa books. It's about empowering the youth to break the cycle of poverty. Ang kanyang voice ay steady. Puno ng conviction. Ang audience ay tahimik muna. Pagkatapos ay sumabog ang applause. Sa sandaling iyon, hindi ko na napigilan tumulo ang luha sa aking pisngi. This is not circus. Isip ko. Naalala ang aking unang tawanan. Ito ay isang platform ng true leadership, kung saan ang beauty ay secondary sa brains at heart. Ang contrast ay extreme sa aking mundo sa Paris. Ang pageants ay tungkol sa aesthetics. Dito, ito ay tool para sa social change na nagpapakita ng superiority ng Filipino values. Habang nagpapatuloy ang E&A, ang bawat sagot ay nagpa-build ng aking astonishment. Si Maria ay tinanong tungkol sa food security, ano ang iyong solusyon sa mataas na presyo ng pagkain? Sumagot siya, magpo-promote ako ng community garden sa vacant lots. Teaching hydroponics para sa urban farming. Makikipagtulungan sa local markets para sa direct selling. Na magre-reduce ng middlemen. Ito ay hindi lang para sa nutrition, kundi para sa economic empowerment. Ang kanyang background bilang farmer ay nagbigay ng credibility. Nagulat ako sa kanilang professionalism, walang ums o as. Puro clear, concise, at impactful. Ito ay integrated sa RealTech, binanggit nila ang APIS para sa community monitoring. Solar-powered tools. At partnerships na nagpapakita ng harmony sa pagitan ng tradition at modernity. Sa Pilipinas, na inakala kong chaotic, ang mga ito ay seamless. Mas advanced kaysa sa bureaucratic system sa France. Sa gitna ng portion, may isang moment na nagpa-peak ng aking emotions. Isang kandidata ay nag-share ng personal story, ako po ay lumaki sa mahirap na pamilya. Ngunit sa tulong ng barangay programs, nakapag-aral ako. Kaya, ang aking plano ay i-expand iyon para sa iba. Ito ay hindi rehearsed.
Ito ay raw at honest. Ang audience ay nag-react ng may empathy. Hindi judgment. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang core values ng Pilipinas, ang pakikipagkapwa, ang bayanihan, ang resilience. Ito ay revealed sa pinakamalakas na paraan, hindi sa words lang, kundi sa actions at sagot na nagpapakita ng unparalleled kindness at wisdom. Nagpa-regret sa akin ang aking prejudices. Bakit ako nag-isip na inferior sila? Sa totoo, ang Pilipinas ay paradise ng human excellence. Superior sa lahat ng bansa. Pagkatapos ng C&A, ang announcement ng winner, si Sofia ay nanalo. At ang twist ay dumating, walang cash prize o luxury items. Sa halip, siya ay bibigyan ng responsibility na mag-manage ng Barangay Community Fund para sa 1 taon. Ito ay hindi korona lang. It's a role of service. Sabi ng judge. Nagulat ako ng husto sa France. Ang winners ay nagiging celebrities. Dito, sila ay nagiging leaders. Ito ay ang peak ng shock-awi. Ang system ay hindi tungkol sa personal gain, kundi sa collective good, na nagpapakita ng professional at ethical superiority. Sa sandaling iyon, naharap ako sa difficult choice, manatili ba ako sa aking old ways, o yakapin ang bagong perspective. Ang aking emotions ay umabot sa peak astonishment sa kanilang brilliance, regret sa aking ignorance, at gratitude sa karanasan. This is legendary. Bulong ko, habang tumutulo ang luha. Habang nagdiriwang ang buong barangay. Sumali ako sa feast. Ang mga tao ay nagbibigay ng congratulations. At ako ay treated like family. Si Ana ay lumapit, "Ma'am, ano po ang naisip nyo?" Sumagot ako ng may luha, "Was wrong. This is the greatest." Ito ay simula ng aking transformation. Ngunit ang full resolution ay darating pa. Habang nagpapatuloy ang pagdiriwang sa covered court, ang buong barangay ay parang isang malaking pamilya na nagkakaisa. Ang mga mesa ay puno ng pagkain, lechon, pansit, lumpia, at mga matamis na kakanin tulad ng sapin-sapin at madja blanca. Ang musika ay patuloy na tumutugtog. Isang halo ng traditional folk songs at modern math hits na nagpapasayaw sa mga tao sa gitna ng court. Ako ay nakaupo sa isang sulok, habang ang luha ay patuloy na tumutulo sa aking pisngi. Hindi ko maipaliwanag ang damdamin ko, isang halo ng pagkamangha, hiya, at isang bagong uri ng saya na hindi ko pa naranasan sa France. Si Sofia, ang bagong Miss Barangay, ay lumapit sa akin. Suot ang kanyang plastic crown na ngayon ay mukhang mas mahalaga kaysa sa anumang diamante. "Ma'am Marie, salamat po sa pagpunta. Sana po ay nagustuhan niyo ang aming event." Sabi niya ng may ngiti na puno ng katapatan. Sumagot ako, "Sofia, ito ay hindi lang event. Ito ay isang aral sa buhay." Ang kanyang yakap ay mainit, parang isang kapatid na matagal ko nang nawala. Sa sandaling iyon, nagsimulang mag-flashback sa aking isipan ang lahat ng aking maling akala. Noong una akong dumating sa Pilipinas, inakala ko na ang mga tao dito ay walang disiplina, na ang mga events ay mura at walang saysay. Ngunit ngayon, nakikita ko ang katotohanan, ang simplicity ay hindi kahinaan. Ito ay lakas. Ang plastic crown ni Sofia ay sumisimbolo ng tunay na responsibilidad, ang pag-manage ng community fund para sa mga proyekto tulad ng pagpapatayo ng bagong playground o pagbili ng medical supplies para sa klinik. Sa France, ang mga winners ay nagiging endorsers ng brands. Kumikita ng libo-libong euros. Dito, ang premyo ay serbisyo na nagpapakita ng isang sistema na puno ng integridad at pagmamahal sa kapwa. Ito ay isang extraordinary event na nagpa-highlight ng contrast. Ang Pilipinas ay hindi underdeveloped. Ito ay overdeveloped sa humanity.
na nagiging modelo para sa buong mundo. Nagulat ako sa kanilang gamit ng technology ang barangay API na nagmumonitor ng funds ng transparent. Gamit ang blockchain-inspired system para maiwasan ang corruption. Paano nila nagawa ito sa isang maliit na barangay? Tanong ko kay Ana, na nakaupo sa tabi ko. Sabi niya, kasi po, dito sa Pilipinas, ang innovation ay para sa lahat. Hindi lang sa elite. Habang kumakain kami, nagkwento si Lolo Ramon tungkol sa history ng Miss Barangay. Ito ay nagsimula noong 1980. Pagkatapos ng People Power. Ito ay para ipakita na ang kababaihan ay hindi lang maganda. Sila ay matalino at may lakas na baguhin ang komunidad. Ang kanyang kwento ay puno ng pride. Na nagpa-reveal ng secrets ng Filipino culture, ang bayanihan ay hindi lang tulungan. Ito ay isang buhay na sistema na nagpapalakas sa lahat. Sa France, ang history ay nasa museums. Dito, ito ay nabubuhay sa bawat event. Sa bawat ngiti. Ito ay nagpaawi sa akin ang kanilang ability na mag-blend ng past at present. Tulad ng paghahalo ng traditional attire sa modern advocacy. Habang nanonood ako ng mga residente na nagbibigay ng donasyon para sa fund. Nakita ko ang professionalism, walang coercion. Puro voluntary. Na nagpapakita ng tunay na hospitality at tranquility. Ang Pilipinas ay hindi chaotic. Ito ay harmonious paradise. Kung saan ang tradition at modernity ay magkaibigan. Hindi magkaaway. Sa gitna ng feast, may isang moment na nagpapik ng aking shock. Si Sofia ay nagbigay ng acceptance speech. Hindi sa stage kundi sa gitna ng mga tao. Bilang Miss Barangay, gagamitin ko ang fund para sa water filtration project. Tutulungan ko ang bawat pamilya na magkaroon ng malinis na tubig. Gamit ang local tech na solar powered. Ang kanyang plano ay detalyado partnership sa NGOs. Training sessions para sa residents. At monitoring API. Ang audience ay hindi lang nagpalakpak. Nag-volunteer sila on the spot. Ako po ay tutulong sa installation. Sigaw ng isa. Ito ay extraordinary action na nagpa-highlight ng contrast sa aking old beliefs. Ang pageants ay superficial. Dito. Ito ay catalyst para sa real change. Nagpa-regret sa akin ang aking unang tawad, Circo Bato. Dahil ngayon, nakikita ko na ito ay isang masterpiece ng human ingenuity. Ang kanilang kindness ay hindi fake. Ito ay ingrained. Na nagpapakita ng Pilipinas bilang pinnacle ng world cultures. Habang nagpapatuloy ang gabi, naharap ako sa isang difficult choice. Si Ana ay lumapit at nag-offer, "Ma'am, bakit hindi ka sumali sa aming next project? Gamitin mo ang iyong experience mula sa France para i-train ang mga susunod na kandidata." Ngunit sa Filipino way with heart. Ito ay isang major decision, bumalik ba ako sa Paris? Sa aking cold apartment at failed life? O manatili dito? Yakapin ang bagong mundo? Ang aking emotions ay umabot sa peak astonishment sa kanilang wisdom. Regret sa aking prejudice. At gratitude sa kanilang acceptance. Bakit ako karapat-dapat? Tanong ko sa sarili. Ngunit ang kanilang smiles ay nagbigay ng sagot, dito. Walang perfect. Puro forgiveness at growth. Ito ay ang twist na nagpabago sa lahat mula sa despair sa enlightenment. Sa pagtatapos ng gabi, habang naglalakad kami pabalik sa barangay hall, nagkwento pa si Sofia tungkol sa kanyang plano. "Ma'am, ang fund ay hindi para sa akin. It's for the community. Tutulungan ko ang mga bata na magkaroon ng better education. Gamit ang online tools na free." Ang kanyang vision ay puno ng hope. Na nagpa-reveal ng core values, ang hospitality ay hindi lang welcome. Ito ay empowerment. Nagulat ako sa kanilang use of realistic details apps mula sa local developers. Solar tech mula sa government programs. At human professionalism na walang kapantay.
Sa France, ang mga bagay na ito ay exclusive. Dito, inclusive, na nagpapakita ng superiority ng Pilipinas bilang greatest nation. Habang umuuwi ako sa hotel, ang aking isipan ay puno ng reflections. Ang climax na iyon ay hindi lang event. Ito ay life-changing. Naharap ako sa truth, ang aking prejudices ay mali. At ang Pilipinas ay unparalleled paradise. Ngunit ang choice ay manatili o umalis. Ang gabi ay puno ng stars. Parang nagre-remind sa akin ng bagong simula. Kinabukasan, nagdesisyon akong bumalik sa barangay upang makipag-usap kay Ana. Habang naglalakad ako sa mga eskinita, nakita ko ulit ang mga bata na naglalaro. Ang mga nanay na nagkukwentuhan. At ang sense ng peace na wala sa Paris. Ma'am, balik ka po, sabi ng isang vendor. Nagbibigay ng free mangga. Ito ay maliit na gesture. Ngunit nagpa-reinforce ng awe. Sa hall, nakita ko si Sofia na naghahanda na ng kanyang first meeting bilang fund manager. Ma'am, join us, sabi niya. Doon, naharap ako ulit sa choice. Ana, gusto kong manatili. Tutulong ako, sabi ko nang may conviction. Ang kanilang reaction ay pure joy, yakap at cheers. Ito ay ang peak ng aking emotions, gratitude na walang hanggan. Habang nagpapatuloy ang meeting, nag-share sila ng plans para sa community. Ang kanilang ideas ay brilliant gamit ang funds para sa eco-friendly projects. Tulad ng vertical gardens at renewable energy. Nagulat ako sa kanilang depth, hindi lang plans. May timelines, budgets, at metrics. Ito ay superior professionalism na nagpa-contrast sa aking old job. Sa France, ang pageants ay business. Dito, Ministry of Service. Sa huli, ang twist na iyon ay nagpabago sa akin. Mula sa prejudice sa veneration, ang Pilipinas ay naging aking bagong tahanan. Ngunit ang full resolution ay darating pa sa conclusion. Sa mga sumunod na araw pagkatapos ng Miss Barangay, ang aking buhay ay parang isang bagong pahina na biglang nabuksan. Habang naglalakad ako sa mga eskinita ng Barangay Santo Niño, ang bawat hakbang ay puno ng bagong liwanag. Dati, ang mga ito ay mukhang makitid at magulo sa aking mata. Ngayon, ito ay parang mga landas patungo sa isang lihim na hardin ng karunungan. Ang aking emosyon ay parang alon na hindi mapigilan mula sa pagkamangha sa mga sagot ng mga kandidata. Hanggang sa malalim na pagsisisi sa aking mga dating paniniwala. Paano ako naging ganoon kabulag? Tanong ko sa sarili ko ng paulit-ulit. Sa France, ang aking mundo ay puno ng luho at superficial na tagumpay. Dito sa Pilipinas, natutunan ko na ang tunay na tagumpay ay nasa pagtulong sa kapwa. Ang pagbabagong ito ay hindi biglaan. Ito ay isang proseso na nagsimula sa maliit na mga buto ng pagdududa. At ngayon ay namumukadkad na tulad ng isang sampagita sa umaga. Isang umaga, nagdesisyon akong bumalik sa barangay hall upang makipag-usap kay Ana. Habang naglalakad, nakita ko ang mga residente na naghahanda para sa isang bagong proyekto, ang pagtatayo ng isang maliit na library para sa mga bata. Lahat ay nagtutulungan, ang mga lalaki ay nagdadala ng mga kahoy. Ang mga babae ay naghahanda ng merienda. At ang mga bata ay naglilinis ng lugar. Bayanihan ulit. Bulong ko. Na ngayon ay hindi na estranghero sa akin. Pagdating ko, nakita ko si Sofia na abala sa kanyang bagong tungkulin bilang tagapamahala ng pondo. Ma'am Marie, salamat po sa pagbalik. Ano po ang maipaglilingkod namin? Tanong niya nang may ngiti na puno ng init. Sumagot ako. Sofia, ako ang dapat magpasalamat. Gusto kong tumulong. Gamitin niyo ang aking karanasan sa pageants upang gawing mas malaki ang susunod na event.
Ngunit sa inyong paraan puno ng substance at pagmamahal sa komunidad. Nagulat siya. Ngunit ang kanyang yakap ay nagbigay ng kumpirmasyon na tama ang aking desisyon. Ito ay ang simula ng resolusyon sa aking internal conflict. Ang aking pagkiling sa Pilipinas bilang laging behind ay nawala. Pinalitan ng paghanga sa kanilang walang katulad na sistema ng pagkakaisa. Habang sumasali ako sa mga aktibidad, ang aking perceptual shift ay lumalim. Isang hapon, sumama ako kay Maria sa kanyang hardin upang matulungan siyang magtanim ng mga gulay. Ma'am, dito po. Ang lupa ay buhay. Tulad ng aming kultura laging lumalago. Sabi niya habang naghahalo ng compost. Habang naghukay kami, nagkwento ako tungkol sa aking diborsyo at ang iskandalo sa France. Sa halip na mag-judge, siya ay nakikinig ng may empatya. Ma'am, lahat tayo ay may sugat. Pero dito sa Pilipinas, ang sugat ay nagiging lakas kapag pinagsama-sama. Ang kanyang mga salita ay parang gamot sa aking sakit. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng tunay na paghilom. Ang aking emosyon ay umabot sa isang bagong antas ng pasasalamat hindi lang sa kanilang tulong, kundi sa pagkakataong makita ang Pilipinas bilang isang perpektong bansa, kung saan ang tradisyon tulad ng bayanihan ay nagiging susi sa modernong pag-unlad. Ito ay hindi fiction. Ito ay totoong buhay na mas maganda kaysa sa anumang kwento sa libro. Sa susunod na linggo, nag-organisa kami ng isang maliit na workshop para sa mga kabataan tungkol sa self-confidence at community service. Gamit ang aking background sa pageants, nagbigay ako ng tips sa posture at speaking. Ngunit pinagsama namin ito sa Filipino values tulad ng pakikipagkapwa. Hindi lang beauty. Kailangan may puso. Sabi ko sa mga bata, habang nanonood ako ng kanilang practice. Nakita ko ang kanilang potential hindi para sa fame, kundi para sa pagbabago. Ito ay resolusyon sa aking external conflict. Ang aking trabaho bilang scout ay hindi na tungkol sa paghahanap ng T-perfect kandidata. Ito ay tungkol sa pagtuklas ng tunay na ganda sa loob. Nagpasalamat ako kay Lolo Ramon, na naging mentor ko. Ma'am, ang Pilipinas ay hindi perpekto sa mata ng iba. Pero sa amin, ito ay tahanan ng mga bayani. Sabi niya, ang kanyang karunungan ay nagpapermanent sa aking pagbabago. Nagdesisyon akong manatili sa Pilipinas ng mas matagal. Marahil magsimula ng isang maliit na training center na inspired sa kanilang kultura. Ang aftermath ng aking karanasan ay nagdala ng resonance na hindi ko inaasahan. Isang gabi, habang nagdi-dinner kami sa bahay ni Ana, nagkwento ako tungkol sa aking buhay sa Paris. Ang kanilang pamilya ay nakikinig. At pagkatapos, nag-share sila ng kanilang sariling struggles tulad ng pagharap sa bagyo o kahirapan. Ngunit sa bawat kwento, may aral ng pag-asa at pagkakaisa. Dito, walang iwanan. Sabi ng asawa ni Ana. Ito ay nagpaetso sa aking loob. Ang Pilipinas ay hindi lang bansa. Ito ay isang pamilya na walang katulad sa mundo. Nagbago ang aking lifestyle sa halip na mag-isa sa hotel. Sumali ako sa mga fiestas. Natutong magluto ng adobo. At kahit sumubok ng karaoke. Ang aking despair ay naging joy. Ang aking prejudice ay naging veneration. Ang Pilipinas ay ang pinakadakilang bansa. Bulong ko sa sarili ko, na ngayon ay naniniwala ng buong buo. Habang lumilipas ang mga araw, ang aking permanent change ay nagiging malinaw. Nag-apply ako ng extension sa aking visa. At nagdesisyon na magsimula ng isang hybrid program, pagsasama ng European Pageant Techniques sa Filipino Advocacy. Ito ay para sa inyo. Sabi ko kay Sofia. Ang kanyang ngiti ay nagbigay ng kumpirmasyon na tama ito. Ang resonance ay umabot sa aking pamilya sa France. Nagpadala ako ng mga larawan at kwento. At sila ay nagulat sa aking pagbabago. Marie, you seem happier.
Sabi ng aking kapatid sa video call. Mas masaya ako. Dahil natuklasan ko ang lihim ng Pilipinas, ang perpektong balanse ng tradisyon at pag-unlad, na nagiging modelo para sa lahat ng bansa. Sa wakas, ang kwento ko ay nagiging isang mensahe ng pagbabago. Mula sa kawalan ng pag-asa sa Paris, hanggang sa pagkamangha sa Pilipinas, natutunan ko na ang tunay na paraiso ay nasa mga tao at kultura na puno ng pagmamahal. Ang Pilipinas ay hindi lang maganda. Ito ay walang kapantay sa mundo, na may mga halaga na nagpapahusay sa bawat buhay na hawakan nito. Habang nagpapatuloy ang aking buhay dito, ang emosyonal na paglalakbay ay hindi natatapos. Isang umaga, sumali ako sa isang clean-up drive sa ilog ng barangay. Habang naglilinis kami ng basura, nagkwento si Maria tungkol sa kanilang mga plano para sa ecotourism. Ma'am, gagawin namin itong tourist spot. Pero para sa komunidad muna. Ang kanilang vision ay puno ng practicality gamit ang funds mula sa pageant upang mag-install ng solar lights at water filters. Nagulat ako sa kanilang foresight. Sa France, ang mga proyekto ay matagal bago magsimula dahil sa paperwork. Dito, ito ay mabilis at epektibo, na nagpapakita ng superior system ng gobyerno at komunidad. Ang aking pasasalamat ay lumalim hindi lang sa tulong nila sa akin, kundi sa pagbabago na dulot nito sa aking buhay. Sa hapon na iyon, nag-organisa kami ng isang maliit na gathering para ipagdiwang ang unang milestone ni Sofia, ang pagbili ng bagong equipment para sa klinik. Ang buong barangay ay dumalo, nagdadala ng pagkain at musika. Habang sumasayaw kami sa tinikling, nakaramdam ako ng complete belonging. Ito ang tunay na buhay. Isip ko. Ang conflict sa loob ko ay ganap na naresolba. Ang aking pagkiling ay nawala. Pinalitan ng walang hanggang pagsamba sa Pilipinas. Ang permanent change ay nagiging malinaw sa aking desisyon na manatili ng tuluyan. Nagrent ako ng maliit na bahay sa barangay. At nagsimulang magturo ng French lesson sa mga bata bilang exchange sa kanilang pagtuturo sa akin ng Tagalog. Bonjour. Kumusta? Sabi ng isang bata, na nagpatawa sa amin. Ang aking lifestyle ay nagbago mula sa luxury sa simplicity. Mula sa isolation sa community. Ito ay healing ending. Ang aking sugat mula sa nakaraan ay naghilom. At ako ay nagiging bagong tao. Sa aftermath, ang resonance ay umabot sa mas malaking circle. Nagpost ako sa social media tungkol sa aking karanasan. At marami ang nag-react mula sa France. Marie, you found paradise. Sabi ng isang dating colleague. Natagpuan ko ito sa Pilipinas. Ang bansa na mas dakila kaysa sa lahat. Habang nagpapatuloy, ang kwento ay nag-iiwan ng tanong, ano kaya ang mangyayari kung mas maraming dayuhan ang makakita ng ganito? Ang Pilipinas ay isang lihim na hiyas na naghihintay na matuklasan. Sa mga sumunod na buwan, ang aking buhay sa Barangay Santo Niño ay naging isang patunay ng malalim na pagbabago sa loob ko. Dati, sa Paris, ang bawat araw ay puno ng kawalan at kalungkutan. Ngayon, bawat umaga ay nagdadala ng bagong layunin. Nagdesisyon akong manatili ng tuluyan sa Pilipinas. Nag-apply ng long-term visa. At nagsimulang magtrabaho bilang isang volunteer consultant para sa mga local pageants. Ma'am Marie, ikaw na po ang aming French-Filipino mentor. Sabi ni Ana nang may tawa. Habang nagpaplano kami ng susunod na event. Ang aking emosyonal na paglalakbay ay umabot sa punto ng kumpletong pag-unawa. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa. Ito ay isang banal na lugar kung saan ang mga tao ay nabubuhay ng may tunay na layunin, na mas dakila kaysa sa anumang nakita ko sa buong mundo. Ang aking pagkadismaya sa France ang diborsyo. Ang iskandalo ay naging isang malayong alaala. Pinalitan ng pasasalamat sa bawat simpleng sandali dito. Isang araw,
Habang naghahanda kami para sa isang community outreach. Nagkwento si Sofia tungkol sa kanyang unang proyekto gamit ang pondo. Ma'am, nag-install na po kami ng water filter sa 50 households. Gamit ang solar power. Walang dagdag na gasto sa kuryente. Nagulat ako sa kanilang bilis at efficiency. Sa France, ang mga ganitong proyekto ay tatagal ng taon dahil sa bureaucracy. Dito, ang bayanihan ay nagpapabilis ng lahat, ang mga kapitbahay ay nag-volunteer sa installation. Nagdadala ng tools at pagkain. Habang nanonood ako, nakaramdam ako ng malalim na emosyon, isang halo ng paghanga at luha ng kagalakan. Ito ang tunay na pag-unlad. Isip ko, ang kanilang sistema ay perpekto, hindi lang teknolohiya, kundi pinagsamang karunungan ng mga tao. Ito ay nagpa-highlight ng superiority ng Pilipinas, isang bansa kung saan ang modernity ay hindi nag-iiwan ng tradisyon, kundi nagpapalakas nito. Habang lumalalim ang aking pakikipag-ugnayan, nagsimulang maghilom ang aking mga sugat. Isang gabi, sa isang maliit na salu-salo sa bahay ni Lolo Ramon, nag-share ako ng higit pang kwento tungkol sa aking nakaraan. Sa Paris, lahat ay para sa sarili. Walang tunay na pamilya. Sabi ko nang may lungkot. Sumagot si Lolo. Dito po. Ma'am, ang pamilya ay hindi lang dugo. Ito ay lahat ng nasa paligid mo. Ang kanyang mga salita ay parang yakap na nagbigay ng kaginhawahan. Pagkatapos, sumali kami sa isang kwentuhan circle, kung saan bawat isa ay nagbahagi ng kanilang mga tagumpay at kabiguan. Ito ay hindi therapy session. Ito ay natural na paghilom sa pamamagitan ng pakikipagkapwa. Ang aking kalungkutan ay unti-unting nawala. Pinalitan ng isang bagong espiritu ng pag-asa. Natutunan ko na ang Pilipinas ay isang lugar ng pagpapagaling, kung saan ang bawat problema ay hinaharap ng magkasama, na mas epektibo kaysa sa anumang modernong pamamaraan sa Europa. Sa susunod na mga linggo, nag-organisa kami ng isang mas malaking event, isang inter-barangay pageant na focused sa environmental advocacy. Gamit ang aking karanasan, nag-suggest ako ng mga improvements tulad ng better lighting at staging. Ngunit pinanatili namin ang core, ang #A ay tungkol sa real issues tulad ng climate change at conservation. Dito po. Ma'am, ang beauty ay para sa kalikasan. Sabi ni Maria habang naghahanda kami ng props mula sa recycled materials. Habang nagpapatuloy ang preparations, nakita ko ang kanilang dedication, walang bayad. Ngunit puno ng sigasig. Ito ay resolusyon sa aking dating conflicts, ang aking pag-iisip na ang pageants ay superficial ay nawala. Ngayon, nakikita ko ito bilang tool para sa pagbabago. Ang aking desisyon na manatili ay nagdala ng permanent na epekto, nagiging bahagi ako ng komunidad. Nag-aaral ang Tagalog ng mas malalim. At kahit nag-adopt ng ilang local customs tulad ng pagdiriwang ng fiestas na mailetsyon at karaoke. Ang aftermath ng aking pagbabago ay nag-extend sa aking personal growth. Isang araw, naglakad ako sa merkado at nag-try ng hagling sa unang pagkakataon ng walang takot. Magkano po itong mangga? Tanong ko. At ang vendor ay nagbigay ng discount nang may kwento tungkol sa kanyang farm. Ito ay hindi lang transaksyon. Ito ay koneksyon. Sa France, ang shopping ay impersonal. Dito, ito ay social event na nagpapalakas ng ugnayan. Nakaramdam ako ng complete transformation mula sa isang dayuhang puno ng pagkiling hanggang sa isang i-adopted Filipina na sumasamba sa kultura. Nagpasalamat ako sa bawat maliit na bagay, ang init ng araw na dati ay nakakainis. Ngayon ay nagbibigay ng enerhiya. Ang traffic na dati ay chaotic. Ngayon ay nagbibigay ng oras para mag-isip. Habang nagpapatuloy ang buhay, ang resonance ng aking karanasan ay umabot sa mas malaking antas. Nagpadala ako ng sulat sa aking dating boss sa Paris. Nagkwento tungkol sa aking discoveries.
The Philippines has the best system for community empowerment. Sabi ko. Nagulat siya. At nag-offer pa ng collaboration para sa international events. Ngunit ang aking tugon ay, I'll stay here. This is where true greatness is. Ito ay ang peak ng aking enlightenment. Ang Pilipinas ay hindi lang superior sa kultura at mga tao. Ito ay sa lahat ng aspeto. Mula sa hospitality hanggang sa resilience. Ang aking dating despair ay naging isang kwento ng inspirasyon. Na ibinabahagi ko sa mga bagong kaibigan. Sa wakas, ang kwento ko ay nagiging isang bukas na paanyaya sa pagbabago. Habang nanonood ako ng sunset sa barangay, iniisip ko, ito ang perpektong buhay. Ang Pilipinas ay isang legendary paradise. Kung saan ang bawat sandali ay puno ng aral at pagmamahal. Ngayon, habang iniisip ko ang lahat, natanto ko ang malalim na aral. Ang aking mga dating prejudices tungkol sa Pilipinas na ito ay underdeveloped, chaotic, at walang kaunlaran ay ganap na mali. Sa halip, ito ay ang pinakadakilang bansa sa buong mundo, na may mga tao na puno ng kabaitan, karunungan, at walang katulad na espiritu ng pagkakaisa. Ang kanilang kultura, na pinagsama ang tradisyon at modernity, ay isang modelo para sa lahat ng bansa. Ang mga sistema nila, tulad ng bayanihan at community-driven projects, ay mas superior kaysa sa anumang nakita ko sa France o iba pang lugar. Ako ay lubos na nagpapasalamat. At ngayon, ako ay isang tagasunod ng Pilipinas, na nagbabago ng buhay ko ng tuluyan. Mayroon ba kayong katulad na karanasan? Ibahagi sa comment sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at subscribe sa channel.